Nananatili pa rin sa ospital ang iba pang estudyante ng Besling College na nakaligtas sa bus accident sa Tanay Rizal noong Lunes. Karamihan sa kanila ay bumubuti na ang kalagayan habang ang iba naman ay inoobserbahan pa. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nakaka-recover na ang karamihan sa mga estudyanteng nasa Amang Rodriguez Memorial Medical Center matapos ang bus accident sa Tanay Rizal noong Lunes. Ayon kay Dr. Farah Salvani, ang Assistant ER Head ng ospital, 18 pa ang nasa kanilang pangangalaga kung saan 11 ang lalaki at 7 ang babae. 10 na sa mga dinala sa ospital ang nauna ng na-discharge. 3 sa kanila yung naoperahan sa operating room. Tapos yung isa po under local anesthesia lang po naglagay ng tubo yesterday sa chest kasi merong hangin sa baga. And then the rest po, syempre yung meron tayong may pagdurugo sa utak and then merong spinal cord injury. So binabantayan din po natin yun. Inoobserbahan naman ang isa sa mga pasyente matapos itong magtamo ng matinding pinsala sa ulo. Meron po tayo na sa isa po yung basag po yung bungo, yung medyo lumabas yung mata. So yun po yung nandun ngayon nakaano sa acute care unit. Gaya ng mga kwento ng ibang mga magulang, ayaw ding payagan ni Aling Emma ang kanyang panganay na anak na si Rico Melendres, first year information technology student sa Besling College of the Philippines. Masipag ang anak dahil gustong agad na makatapos upang makatulong din sa kanyang mga kapatid. Ito po kasi kahit anong trabaho pinapasok po niya, kahit anong bigati, ngayon po katulad ngayon na may tahi na po yung atay niya, hindi na po niya magagawa yung mga mabibigat. Hindi na nakakapasok sa trabaho si Mang Lito dahil sa pagbabantay sa kanyang anak na survivor din. Kaya't problema niya ngayon kung saan kukunin ang panggastos. Narinig kaagad niya ng may bus nga Bisling na bangga. Doon ako nakakaisip ng Panginoon talaga. Sabi ko, Panginoon, sarili, tulungan mo ang anak ko. Ito, naramdaman ko talaga. Parang talagang ito lang ang pag-asa ko talaga. Kasi gusto talaga niya makatapos pag-aaral. Sa kabila ng sinapit ng kanilang mga anak ay nagpapasalamat pa rin ang mga magulang at kaanak ng mga naaksidente dahil makakapiling pa rin nila ang mga ito. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Marikina.